Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Ayan. Ito po ay isang panalangin po ni David para po siya ay tulungan po ng atin pong Panginoon. Pero ito po ay panalangin niya na kung saan ay hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Ayan, kaya ako yung sobrang na-bless kay Sis Jeneline kanina. Ano po? Nung sinabi po ni David dito na, let the morning bring me word. So sinasabi po niya na simulan natin ang araw sa presensya po ng Diyos. Amen. I have put my trust in you. So naandun po yung buong pagtitiwala kahit hindi malinaw ang sitwasyon. And sinabi rin po niya doon, show me the way I should go. So humingi tayo ng direction, hindi lamang solusyon. Amen? At sa last na kanyang prayer, sinabi po ni David, I entrust my life. So isuko ang buong buhay sa Diyos. Hallelujah. So yan po. Sabi po dito, ang may akda po nito ay si David. At ito po ay isinulat niya sa panahon po ng matinding distress. So, posible po dito na tinatakbuhan niya ang kanyang mga kaaway, katulad po ni Haring Saul at yung kanya pong anak na si Absalom. At ito po ay masasabi po natin na ang panalangin ni David na ito ay isang penitential psalm. Panalangin ng pagsisisi at paghingi rin ng tulong. So literally, bahagi po ng lamentation ang book ng psalm na ito. So dito po, kung atin pong titingnan at babasahin yung buong kabuuan ng chapter 143, yun pong verses na 1 to 4, dito po pinapakita po yung matinding paghikbi, pag-iyak ni David. And ito po yung pag-iyak, yung cry for help, ang kanya pong ipinapakita dito sa verse 1 to 4. Nang sumapit po ng verse 5 to 6, dito na po niya talagang ni-remember ang Panginoon. Remembering God po. Ang patuloy na panalangin niya. Dinadala siya ng Panginoon. Sa anak, narito ako. Remember me. So ganyan din po tayo. Kapag tayo nananalangin, nawa ay dalhin tayo na maalala natin yung katangian ng Panginoon. Kasi yan po ang ginawa ni Haring David. And then pagdating po ng 7 hanggang 12, kasama po yung verse 8, ito na yung plea for guidance na. Pero doon sa 7 hanggang 12 na verses, why do I choose verse 8? Kasi sa verse 8 po, dito po yung turning point ni Haring David na kung saan ipinakita yung progression po na ang panalangin niya, nanalangin siya, dala ng matinding problema. Pero doon sa pinakang verse 8, which is yung turning point niya, yung kanyang panalangin napunta po sa pagtitiwala at sa paghingi ng direction sa atin pong Panginoon. That's why po I entitled this message, nawa tayo ay mapalakas sa title pa lang, A heart that seeks God daily finds direction clearly. Ang Panginoon ay Diyos ng kaliwanagan. He is a God of direction, clarity, di ba? At dito po, sinabi po dito ni David na doon sa King James kasi, inano ko rin kasi siya sa King James na Bible, Cause me to hear thy loving kindness in the morning. Binanggit po dun yung in the morning. Which is dito, ako'y umasa sa iyo nagtiwala sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita. Sabi doon, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. So ipinapakita dito, siya po ang isang naging malapit sa Diyos na kung saan ay ipinakikita niya na sa panahon na siya ay
puro problema, meron siyang tinatakbuhan ng mga kaaway, ano po. Ito yung panahon na talagang wala siyang ibang mapupuntahan, pero ang lumabas sa kanyang bibig, "Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipapagunita." So, ipinapakita po dito ni David na he seek God early. At sinabi doon na, "Cause me to hear." Hindi lang ito basta marinig siya, kundi ma-experience niya ang mensahe ng Diyos. Ma-experience niya ang pagyakap ng Diyos, ma-experience niya ang paghawak ng Diyos, ang pagtapik sa Kanya. Alam niyo yun? Cause me to hear, sabi doon. Thy loving kindness in the morning. Yung loving kindness na ipinapakita dito, nung tiningnan ko po siya sa Hebrew word, ito po ay sinasabi na hesed. At yung loving kindness, hindi lamang mapagmahal pala ang Panginoon. Meron siyang malalim na kahulugan. When we say loving kindness, ito yung faithfulness ng Panginoon. God is faithful. God is faithful. When we seek God early, hindi mo lang siya maririnig, kundi ma-experience mo pa siya. Kasi when we say loving kindness, it is the covenant of love ng Panginoon sa atin. At ang covenant, kapag Panginoon ang nagbigay ng covenant sa iyo, hindi yan mapuputol. Hindi niya yan puputulin. Amen? Bakit sinabi na seek God early? Sabi doon, loving kindness in the morning. Sa Tagalog, sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita. In the morning, nagsisimbolo ito sa atin ng fresh start. Yung ginawa mo nung kahapon na umaga, hindi na yun ka-eksaktong gagawin mo ngayong umaga. Lagi siyang fresh start po sa atin. Kaya ganun na lamang kahalaga kay Haring David na isik ang presensya ng Panginoon at binanggit pa niya in the morning. Kasi doon siya nagkakaroon ng pag-asa. Sabi nga, there is new every morning. Kaya nga part siya ng Lamentations. There is new every morning. Great is your faithfulness. Diba? So, salamat dahil meron tayong fresh start. Early in the morning pa lang. At in the morning, sinabi ni David, kasi hindi para may panibago siyang gagawin, kundi mararanasan niya ang bagong awa ng Diyos. So dito may malaking prinsipyo kung bakit we need to seek God early. Ang direction kasi ng buhay ay nagsisimula sa daily encounter natin with God. Paano mo uumpisahan ang isang bagay kung gagawin mo ito patapos na ang araw? That's why we seek God early. Para makapag-umpisa ka ng tama. Parang ano yan eh. Parang cellphone, di ba? Kahit na gaano pa kaganda ang cellphone mo, sa atin, kahit na gaano pa ka-perfect ang araw natin, ang umaga natin, alam natin na payapa ang lahat ay nakalatag na sa atin. Kahit pa gaano kaganda yan, kagaya ng cellphone. Kung hindi mo siya i-charge sa umaga pa lang, habang pagdating ng hapon, mauubos yan. Ganon din po tayo. If you didn't seek God early in the morning, sa umaga, pwedeng okay ka pa. Pero mararamdaman mong pararanasan mo habang tumatagal, habang patanghali, pahapon, bakit parang nanghihina ka? Bakit parang nauubos ka? Bakit parang mas lalo kang nagiging weak? Amen? So yun yung hatid ng ginawa ng panalangin ni David. Sabi niya,
Sa pagsapit ng umaga ipagugunita. Gano'n din po ang ating spiritual life. Kailangan ng daily recharge sa presence ng Diyos. Napakahalaga po sa akin talaga ng SFC na ito. Bakit? Kasi dumarating din talaga naman sa buhay na paggising mo, may gagawin ka na agad. Pero puwedeng hawak ko agad sa cellphone, pero magjo-join ako diyan. Magjo-join ako. And dito ipinapaalala sa akin, kumikilos ang Panginoon, na kapag tayo nag-join, ano po, 'pag hindi ko man maabutan yung opening prayer, pero maaabutan ko declaration o kaya worship, doon kumikilos ang presence ng Panginoon. Kaya nga sabi, God is everywhere. Hindi lamang siya nasa loob ng cellphone na kung saan naririnig natin. Amen. Isa sa pinakamalaking bagay na nagising ka sa umaga, maramdaman mo na may Diyos. Maramdaman mo na may mga kapatiran kang nananalangin. Kaya 'pag ako na-late, umuupo talaga ako at sinasabayan ko sa aking pong personal na panalangin. Kasi hindi mo mararamdaman na okey ka hanggang sa umpisa nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakapag-insight ka. Pero kung wala kang personal na pagsisik sa Panginoon, maybe tanghali pa lang lupaypay ka na. Hindi ka kasi na na-charge, na-recharge, 'di ba? So, ang kagandahan lang po, why we need to seek God early in the morning, ano, sa atin po kasi, para sa'kin sobra pong, hinahanapan ko ng benefits kung ano yung naiibigay sa akin ng SFC Morning Devotion. Kaya nga nakalagay SFC Morning Devotion. Hindi siya evening devotion, hindi siya afternoon devotion. Morning devotion, sa bawat pagtitipon kami never pa kami talaga na nale-late din sa church. Kasi bago ko maramdaman ang presence ng Panginoon sa awitan, gusto ko muna narinig ang tinig niya sa opening prayer pa lang. Bakit? Ang biyaya ng Panginoon kaya nga tayo kapag may opening prayer, na andun yung paghingi ng gabay nung mga nag-o-opening prayer, ano, ang laking bagay. Yung ipinagkatiwala mo yung gawain na yun, ipinanalangin mo lahat ng gagamitin, 'di ba? Kasi magfo-flow dun, yung presence ng Panginoon. So huwag po nating sisimulan ng araw sa social media, lalo't higit huwag sa problema. Kasi ang problema po ay kapag yun ang ating laging sasambitin ano, nawawala nawawala yung ating, alam mo yun, parang nawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So simulan natin talaga, sinimulan ni David, sa pananalangin sa umaga pa lang. He seek God early. Kaya nga napakalaking bagay yung amin din pong intercessory ministry sa church namin. 5 AM talaga. At nung ako po'y pumasok dun, napakadisiplinado po ng lahat kasi ayoko na maging 5:15, 5:20, 5 AM. Gusto ko yung puso nadidisiplina na po agad sa oras. Ang ipi-please natin ay ang Panginoon, hindi yung atin pong mga kasamahan. Amen? Kasi yun yung ano, sinisik mo yung presensya ng Panginoon, meron at meron ka talagang gagawin dapat. So napakahalaga po pala kay Haring David yung pag-seek sa Panginoon early in the morning pa lang. Amen. So simulan natin sa panalangin, naririyan yan sa SFC Morning Devotion, 'di ba? Simulan natin sa salita ng Diyos, lalo't naririnig natin sa SFC Morning Devotion. Sasabayan natin ang gawain
At gagawin natin itong personal sa atin. Kung ano yung ginagawa sa loob ng SFC Morning Devotion, sabayan mo. Huwag mong palagpasin na hindi mo naranasan ang presensya ng Panginoon. Porke ba, cellphone lang ang gamit natin, di ba? So yan, yun ang ipinakita po ni Haring David dito. Kaya nga sabi, a heart that seek God daily finds direction clearly. When we seek God early, makikita natin unti-unti, visible pala, yung direction na gusto ng Panginoon sa atin sa buong maghapon. Mapapansin natin na kapag hindi natin yung ginawa, parang ang labo ng lahat. Wala kang maayos na isip, wala kang maayos na plano, di ba? Even sarili mong actions, hindi mo maayos. So pangalawa, sinabi doon, trust God fully. Amen. For indeed do I trust, sabi niya doon. So dito, ang trust dito, sabi dito ni Haring David, ay sa iyo, ako ay umasa sa iyo nagtiwala. Ibig sabihin po, ang trust dito po ay hindi partial, kundi total dependence. Kahit malinaw ang sitwasyon, kahit hindi malinaw ang sitwasyon ni David dito, pero malinaw ang kanyang pinagtitiwalaan. So ang ipinapatungkol po dito na trust God fully, hindi mo kailangang maintindihan lahat para magtiwala ka. Kailangan lang pala natin kilala natin ang Diyos. 'Di ba? Hindi kahit na alam mo na hindi mo alam ang mangyayari sa maghapon. Pero kilala mo yung Diyos eh. Kilala mo kung araw-araw paano ka binibigyan ng buhay. Panginoon lang ang makagagawa nun eh. Panginoon lang ang makagagawa kung bakit mo naimulat yung mata mo, kung bakit nag-functions lahat ng physical mong katawan early in the morning. Diba? So, kilala mo siya. Kaya, magtitiwala ka sa Kanya. Kagaya ng mga bata, diba? Kahit saan mo yan dalhin, basta hawak-hawak siya ng nanay niya, ng tatay niya, di ba? Panatag siya. Kasi, when we trust God fully, yung ating pananampalataya is not about knowing the road, but knowing the one who leads. When we trust God fully, alam ng Panginoon yan, yung landasin mo sa buong maghapon. Kung kilala mo siya, alam niya ng Panginoon kung hanggang saan yung road mo sa maghapong ito. Alam ng Panginoon kung meron bang magkasangang landasin dyan, kaliwa ba o kanan. So ngayon, faith is not about knowing the road eh. Na parang gabi pa lang plinano mo na, di ba? Plinano mo na parang alam na alam mo lahat. Pero hindi ba mas mahalaga na alam mo kung sino yung nagli-lead sa road na yon? Sa gitna ng confusion, sa gitna ng heartbreak, sa gitna ng uncertainty, sabihin mo, Lord, hindi ko man alam, pero nagtitiwala po ako sa iyo. Ganun po yung ginawa ni David. Hindi niya alam kung saan siya magtatago, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero kilala niya yung Diyos. Yun ang nag-lead sa kanya kung saan siya pupunta. So yung simpleng, Lord, hindi ko alam ang mangyayari ngayong maghapon ito. Pero kilala kita eh. That's why I trust you. Sa pangatlo dito, sinabi ni Haring David, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan mo ako, patnubayan ako sa daang matuwid. So dito, nagsisik na si Haring David ng direction. Kaya nga napaka-importante na early in the morning pa lang,
'di ba? Ma-experience na natin ang Panginoon. Kasi nasa Panginoon ang direksyon, wala po sa atin. Dun sa sinabi niya sa English na sinabi niya, "Cause me to know the way wherein I should walk." Nung binanggit ni Haring David yung "cause me to know," when we say no, hindi lang siya humihingi ng impormasyon sa Panginoon. Imaginin mo umaga pa lang gano'n na yung pinapagunita sa kanya ng Panginoon. Sa kanyang pananalangin ngayon, kaya nga nung inaral ko 'to, bakit nasabi ni David, "Cause me to know," ibig sabihin, tayo po, when we seek God early and we truly, we put our trust fully in the Lord, yung kaalaman na sinasabi dito, hindi yun pala magiging impormasyon lang sa atin. Itong salita na ito, nawa hindi lang 'to ma-retain as an information po sa atin pong mga kaisipan. Kundi sinabi ni David yon para maging revelation sa kanya at guidance. Yung no pala na binabanggit dito ni David when he seek God's direction, ito pala yung revelation pala ang hinihingi niya at guidance. Sabi pa niya, the way wherein I should walk. Yung way wherein na sinasabi dito, I should walk. Alam niyo po nung tiningnan ko siya, specific direction pala siya sa buhay natin. Sabi niya, cause me to know the way wherein I should walk. Specific pala. Ano ba ibig sabihin ng specific direction sa buhay natin? That's why when we seek God early, we put our trust fully to Him, yan, mararanasan natin ang God's direction niya. Specific direction meaning, hindi generic ang will ng Diyos. Personal po ito. So palawakin natin bakit hindi lang information, kundi revelation and guidance. Bakit specific ang direction pala ng Panginoon sa atin? When we seek God early, meron siyang specific direction. So hindi generic ang will ng Diyos, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ay hindi pare-pareho para sa lahat. Hindi ito parang one size fits all. When you seek God early, magkakaroon ka ngayon ng direction, yung revelation na binasa mo sa kanyang salita, yung mga ibinababa, kung hindi ka kaagad nagkaroon ng personal na devotion. Ngayon, hanapan mo ng benefits sa iyo ang SFC Morning Devotion na ibinababa ng ating mga kapatid, sabayan mo ngayon personal. Amen? Kasi dito mo makikita yung revelation and guidance sa'yo ng Panginoon na hindi siya pang generic. Kahit na po, ibinaba ng isang tao dito, tapos ang feeling natin pang kalahatan niya, no, meron po siyang iba-ibang revelation sa bawat isa. Kaya nga iba-iba po yung ating insights. Di ba? So ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos hindi pare-pareho. Bakit personal naman, may specific personal sa buhay natin? Ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay specific at natatangi para sa bawat isa sa atin. Sa papaanong paraan natatangi ito, specific sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon, sa calling mo sa Panginoon, at lalo higit sa relasyon mo sa Kanya. Meron kasing sinasabi na general will. Meron kasing sinasabi na general will. Ito yung pangkalahatang kalooban. Ito yung pare-pareho para sa lahat ng tao. Maunawaan natin, when we seek God early, alam mo, yung God's direction, be specific ang gusto ng Panginoon sa atin. Ito yung, pag sinabing general will kasi, ito yung pare-pareho sa lahat sa atin, kagaya ng sinasabi ng Panginoon, will niya na sumunod sa Diyos, maging banal, magmahal sa kapwa, di ba?
Ito yung magpatawad ka, huwag kang magnakaw. Ito'y pare-pareho para sa atin. Ito yung pangkalahatang kalooban ng Panginoon para sa atin. Pero ang kaibahan lang, kapag ikaw, umpisa pa lang, early in the morning, sinik mo na ang presence ng Panginoon, hindi lamang information tungkol sa Kanya, meron kang specific will pala na inilaan sa iyo ang Panginoon. Ito yung unique, para sa iyo lamang po yan. Para sa iyo lang po yan, Sis Jenny Lynn. Merong specific will, merong personal na kalooban sa iyo ang ating Panginoon. Ito ay unique lang, para lang sa iyo. Halimbawa sa atin, anong tinapos mo, anong course ang kukunin mo, pang sa'yo lang yun eh. So, sino yung naging asawa mo, sino yung naging partner mo, pang iyo lang yun. Ang asawa mo, pang iyo lang yun. Specific will yun sa'yo ng Panginoon. And unique yun, fitted sa'yo yun. Hindi pwedeng pangkalahatang asawa siya. Amen? Kaya nga maunawahan natin na kahalagaan ng ganun pala. Kaya pala si Jesus, sabi sa Mark, yung umaga pa lang, pumunta na siya sa bundok para manalangin. Early in the morning pa lang, nananalangin na siya. Kasi makita niya yung personal na kalooban sa kanya sa araw na yun. Kasi yung personal na kalooban sa akin, hindi personal na kalooban ng Panginoon kay Sis Bebs. Meron tayo kanya-kanyang unique na ibinigay sa atin ang Panginoon. Diba? At yung specific will, saan ka gagamitin ng Diyos? Hindi pwedeng lahat naman tayo maghahayag. Hindi naman pwedeng lahat tayo nasa worship team. May kanya-kanya tayong unique na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito pareho sa iba kasi ikaw mismo ang kinakausap ng Diyos dito. So, kailangan lang, umaga pa lang, isip mo na, Lord, ano po yung specific will mo para sa akin ngayong umagang ito? Kagaya ng sa sapatos, di ba? Ang sapatos, ginagamit yan pangkalahatan. Pero, meron kang sarili mong sukat para maisuot mo sa paa mo yung sapatos na yon. Kahit gaano kaganda ang sapatos ng iba, kung hindi naman ito fitted at hindi ito kasya sa'yo, hindi ka magiging komportable. That's why we need seek God early. Ganun ang ginawa po ni Haring David. Umaga pa lang, hinanap na niya ang guidance ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon sa kanya. Amen? At dito po sa sa pang-apat po, nakalagay ko po dyan ay, surrender completely. Sabi dito, ni Haring David, for I lift up my soul unto thee. So lift up my soul, ibig sabihin, yung isip mo, yung puso mo, yung kalooban mo, total surrender. At dito, hindi lang si Haring David nagre-request, kundi ino-offer niya yung kanyang sarili na sumusuko siya sa Panginoon. Walang malinaw na direction kung walang tunay na surrender. Parang ano lang yan, di ba? Driver din, di ba? Kung gusto mong ikaw ang mag-drive, hindi mo pwedeng pahawakan yan sa iba. Di ba? Kasi bakit? Either na ikaw ang magkocontrol o yung katabi mo. Ngayon, kung total surrender tayo, maliwanag sa atin kung sino ang driver ng buhay natin. At hindi mo pwedeng agawin yung manibela sa Panginoon. Isinuko mo na nga eh. Hindi pwedeng suko-bawi. Diba? So, ibigay sa Diyos. Umaga pa lang ang plano mo. Ibigay sa Diyos umaga pa lang yung takot mo. Ibigay sa Diyos kahit yung pangarap mo na may ganito kang gagawin, Lord. Ibigay mo sa Diyos. Diba? So, ito pong Psalm 143 verse 8 shows yung 4 step na spiritual pattern po na aking sinabi, which is yung seek God early, trust God fully, ask for direction, surrender completely. At ang magiging resulta po nito, clear direction
in a confusing world. Ano po? Si David kasi hindi naman siya perfect, kagaya po natin. At kagaya rin po natin, si David ay dumaan din sa struggle, just like us. Every day may struggle. Pero, alam natin kung saan tayo lalapit, kagaya ni David. Kagaya ni Haring David. At ano yung naging sekreto niya? Hindi niya hinintay na maging okay ang buhay niya bago lumapit sa Diyos. Napakasarap palang lumapit sa Panginoon na hindi mo alam yung iyong gagawin. Lumapit siya para maging okay ang buhay niya. Hindi niya inintay na maging okay muna siya. Lumapit siya para maging okay yung buhay niya. Amen. So, kanino tayo nakikinig tuwing umaga? Di ba? May mga kapatiran tayo na ginagamit. Pero, isik mo. Dinggin mo yung personal na sinasabi sa'yo ng Panginoon. Amen. Huwag lang tayo maging palamuti na pamparami ng participants sa online. Gawin mong beneficial sa'yo yung gawain. Baka kasi yun yung kailangan talaga natin. Kung paano natin isusuko yung dami ng ating gagawin sa mga maghapon, pero andyan na yung road. Anak, dito diretso. Diretso ka. Pero dahil sa dami mong iniisip, aligagang-aligaga ka. Diba? Kanino tayo nagtitiwala sa desisyon natin sa buong maghapon? Sa asawa ba natin? Sa mga anak ba natin? Sa sarili ba natin? Sa ibang tao ba? Diba? Ang benefits ng when we seek God, umaga pa lang. Bago pa dumating yung influence, yung impact ng ibang tao sa atin, pero nakapagsik ka na ng presence ng Panginoon, na ilagay mo na yung tiwala mo sa Kanya. So, sino yung may hawak ng buhay natin? Umaga pa lang. Anong oras ka unang nagising? Anong oras ka nagising pala? Anong oras ka nagising? Diba, ako yung nagising kanina is 4:20. Kasi yung nag-alarm yung anak ko. 4:20. Ano po? Bangon ako, nakaupo, tinayo ko lang ang katawan ko, nakaupo pa rin ako dun sa amin kong kama, ano po. Pero nagpi-pray na ako. Hanggang sa pinatay ko si alarm, nag-pray na ako. Humiga uli ako. May pangalawang alarm pala yung anak ko, 5:30. Kaya 5:30 na yun na. Nag-start na uli ako na mag-pray ulit. Yun. Kasi gusto ko, hawakan na niya agad yung buhay ko kasi alam ko pag ako kasi babagsak ako. Kaya nga sabi ipagkatiwala mo, isip mo pa lang eh. Kalooban mo, di ba? Kasi babagsak ako eh kapag inuna ko yung iba. Yun yung kahalagahan ng umpisa pa lang, early in the morning, isik mo na ang Panginoon. Kasi kung tayo lang, alam niyo yun, wala naman tayo talagang kakayanan. Panginoon lang. At dito makita natin ang kahalagahan nun. Paano siya pinagtagumpay ni Haring David? Diba? Bakit niya pati ito sinabi nung sitwasyon na siya ay talagang hirap na hirap? So dito, sinulat ito ni Haring David at hindi niya ito ipinanalangin dahil okay ang buhay niya, kundi dahil wasak at pressured siya. Hindi ito panalangin na kung saan ay salita ng comfort. Ito ay panalangin ng isang tao na desperado sa Diyos. Gustong-gusto niyang maranasan ang presensya ng Diyos. Di ba? So, ang sitwasyon niya dito, di ba, sabi ko nga kanina may humahabol ng kaaway sa kanya. The enemy forces him. So, may taong gustong pabagsakin siya. Posibleng si Saul o si Absalom. At ang buhay niya nasa panganib. Pero nagawa pa rin niyang isik ang presensya ng Panginoon. Di ba? Kaya sinabi niya, show me the way I should go. Kasi bawat galaw niya, pwedeng maging mali o ikapahamak niya. Ganon din po tayo. Hindi natin hawak yung ating buhay.
Baka bawat galaw natin puwedeng ikapahamak natin, ikapahamak ng mahal natin sa buhay, 'di ba? Magkamali tayo. Pero kung umaga pa lang, hinanap mo na siya, 'di ba? Ibibigay niya sa'yo yung right direction. At dumating din sa point na sinulat ito ni Haring David kasi emotional and spiritual fatigue na siya. Pagod na siya, spiritual. Pagod na siya, emotional. Sabi niya sa verse 4 kasi, "My spirit grows faint within me." So nanghihina na siya that time. Parang nawawala na siya ng pag-asa kaya sinabi niya, "Let the morning bring me word of your unfailing love." Kaya napakahalaga pala na yung salita ng Diyos umaga pa lang sumaatin nawa. Grabe yung kanyang declaration dito, yung panalangin niya. Let the morning bring me word of your unfailing love. Di ba? Iba ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang niya yan ni-release. Kagaya ng iniisip natin na mahal tayo ng Diyos, hindi. May kalakip na pangako ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan ni David dito ng fresh encouragement mula sa Diyos. At bawat isa sa atin, umaga pa lang, kailangan po natin ng fresh encouragement sa kanyang mga salita. Kaya nga, ang biyaya natin meron tayong morning devotion. Kasi bawat binababa na salita ng Diyos, padala po yan sa atin. Fresh encouragement yan. Kaya nga ginawang umaga. Amen. At dito pakiramdam niya, parang malayo na ang Diyos sa kanya. Kaya grabe yung pagkapanalangin niya sa Panginoon. There are times dumarating tayo sa ganyan. Di ba? Familiarity. Parang familiarity ang spirit na ating nararamdaman. Na parang bukang bibig na lang, pero parang ang layo naman ni Lord. Sabi kasi niya sa verse 7, "Do not hide your face from me." Ibig sabihin, parang ang layo-layo na ng, parang pinagtataguan ba siya ng Diyos? Diba? Pero binanggit niya yun, kasi hindi nga niya masyadong maramdaman na parang feeling niya ang layo na dahil sa sobrang pagod na siya, emotional and spiritual. Darating tayo sa punto na tayo pagod na. Pagod na emotional and spiritual. Na parang hindi sumasagot ang Diyos. Diba? Ang nagdadrive pala sa panalangin mo, sarili mo na lang. Kaya hindi mo na naririnig ang sagot ng Diyos. At may silence, sa punto ng buhay natin na tayo pagod na, may silence na nakakapraning. Nanalangin ka pero parang after mong manalangin, wala pa rin clear direction sa'yo. Parang wala pa rin clarity kang natagpuan. Diba? Kaya sinabi niya, cause me to hear. Gusto niya ulit marinig ang boses ng Diyos. At higit sa lahat, alam niyo po, dito sa sitwasyon ni David, wala siyang control sa nangyayari. Wala siyang control sa sitwasyon. Kaya nga napakahalaga na umaga pa lang, isip mo ang Diyos na may control ng buhay mo. Walang control. Wala tayong control sa buhay natin. Wala tayong control sa atin pong physical na kalusugan. Wala tayong control sa lahat. Sa ating asawa, sa ating mga anak. Even sa lahat ng atin pong mga kakainin ni inumin. Wala sa atin ang control ng lahat ng yan. Wala sa ating control kung paano natin itatawid ang maghapon. Diba? Kaya nga sinabi dito niya sa verse 8, "For I entrust my life to you." Hindi niya kailangan kontrolin ang future. Hindi natin kailangan kontrolin ang future. Hindi niya kailangang ayusin ang lahat. Hindi natin kailangang maging maayos, planado ang lahat, organize ang lahat. Hindi. Ang gawin lang natin, total surrender sa Panginoon. Yun din ang ginawa ni Haring David. Si David dito, under pressure, hinahabol, pagod, nalilito. Di ba, sino dito yung under pressure? Sino dito yung hinahabol? Ayan. Sino dito yung pagod na,
nalilito na. Pero imbis na sumuko sa problema, lumapit tayo sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Dahil ipinapakita nito na ang awit 143 verse 8 ay panalangin ng taong walang kasiguraduhan, walang kontrol, pero may matibay na tiwala sa Diyos. So kapag tayo po ay nalilito sa ating pong desisyon, yung may mga haharap sa malaking desisyon sa buong maghapong ito, kung tayo po ay nasasaktan at napapagod at hindi natin alam ang susunod na ating hakbang, pwede mo pong gawing panalangin ito, yung awit 143 verse 8. Lord, kausapin mo ako ngayon. Gabayan mo ako ngayon. Sa iyo ko po isinusuko ang buhay ko. Pag ginawa natin pala yan sa umaga pa lang, kagaya po ni Haring David, ipinakita ng Diyos ang tulong niya. Paano ipinakita ng Diyos ang tulong niya kay David? Binigyan siya ng direction ng Panginoon. Bakit? Nanalangin siya. Sabi ko nga yung turning point sa verse 8. Show me the way I should go. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi siya pinabayaan ng Diyos na maligaw. Ginabayan siya sa tamang hakbang. Kung saan siya tatakas, saan siya pupunta, kailan siya kikilos. Yun pala yun. Diba? Noong hinahabol siya ni Saul, tinuruan siya ng Diyos kung saan siya magtatago at kailan lilipat. Hindi siya basta gumalaw. Depende siya sa leading ng Diyos. Kaya nga sabi ko, gawin mong panalangin ito. Lord, show me the way I should go. Andyan ang tulong ng Diyos. Ano pa, paano nung ipinanalangin nito? Ito kasi verse 8, sabi ko nga yung turning point ni David na kung saan naranasan niya yung tulong ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Paano naging buhay sa kanya yung panalangin niyang ito? Binigyan siya ng lakas at pag-asa. Dahil di ba sabi ko nga kanina, siya ay emotional and spiritual fatigue na. Pagod na siya. So, makikita natin sa verse 11, preserve my life, bring me out of trouble. So, kahit naghihina siya, na ipinakita sa verse 4, pinalakas siya ng Diyos, pinalakas siya ng Panginoon. Ang katotohanan, hindi naman agad nawala ang problema. Pero, ano yung tulong na na-receive niya mula sa Diyos? Simula nang isik niya ang presensya ng Diyos sa umaga pa lang. Binigyan po siya ng Panginoon ng inner strength para magpatuloy. Kung hindi mo isisik ang presence ng Panginoon umaga pa lang, anong strength ang lalabas sa iyo? Anong strength ang gagamitin mo? Ay ang haba ng maghapon. 'Di ba? Iba ang strength na ibibigay sa atin ng Panginoon when we seek God early. Minsan, ang tulong ng Diyos ay hindi alisin ang problema, kundi palakasin ka sa gitna nito. Amen? Kung sa umaga pa lang, sinik mo na, humingi ka na ng kalakasan, ng gabay at pag-asa sa Kanya, ang lakas mo. Hindi ka mapapagod hanggang buong maghapon. Naririyan ang problema, pero doble yung lakas na mararamdaman mo. So ano pa yung tulong ng Panginoon na ibinigay kay David? Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig, unfailing love, loving kindness. Ito yung sinasabi sa verse 8, di ba? Araw-araw pinapaalala ng Diyos kay David na hindi ka nag-iisa, anak. Kaya ka nga nagising eh. May isang Diyos na kasama ka. So araw-araw, pinapaalala yan sa atin ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Kung tayo hindi nag-iisa, mas lalong hindi niya tayo iiwanan. Diba? Example, may mga taong ginamit ang Diyos sa buhay ni Haring David na pagpapakita ng kanyang loving kindness. Tulad ni Jonathan, di ba? Ginamit ng Panginoon para tulungan siya. Diba si Jonathan pa ngayon nagsabi na nasisiguraduhin niya muna kung may masamang gagawin sa kanya yung ama niyang si Haring Saul. Ngayon, di ba, magtatagpo sila,
yung sibat, 'di ba? Kung gaano ka pangalawang sibat, 'di ba? Meron silang mga pinag-usapan. Yun yung tulong na ipinaabot, ginamit ng Diyos para sa kanya na confirmation na nasa panganib ka, anak, pero hindi kita iiwan. Kaya nga, grabe yung iyak ni David nung time na na-confirm niya kay Jonathan na gusto siya talagang ipapatay ni Haring Saul. Diba, imaginein mo yung loving kindness sa'yo ng Panginoon? So, may provision kay Haring David, kahit nasa wilderness siya, ganun din sa atin. Kung sabi ko nga, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi lang yan kagaya ng pagmamahal na kaya nating ibigay. May covenant yan. At kasama po doon mga pangako ng Panginoon na kahit ikaw ay nasa hirap ng buhay ngayon ng sitwasyon, wilderness man yan ng buhay mo, ang pinagdadaanan mo, there is always provision coming from God. Because He is loving. Alam mo yun, unfailing love ang ating patuloy na nare-receive sa Kanya. Ano pa, paano siya tinulungan ng Panginoon? Iniligtas siya sa mga kaaway. Bakit? Sabi doon sa Psalm 143 verse 12, destroy my enemies. Ipinanalangin niya yun, destroy my enemies. Sabi niya, sa huli, ang Diyos pa rin ang nagbigay ng victory. Bakit? Hindi hinayaan ng Diyos na malapatan ng dugo ang kanyang mga kamay dahil lamang gusto siyang patayin ni Haring Saul. Grabe po yung tulong ng Panginoon. Nagsimula lang yun sa pananalangin niya doon sa verse 8, sa umaga pa lang. So sa huli, ang Diyos ang nagbigay ng victory. Hindi na hinayaang nakatalaga siya bilang hari ng Israel talaga eh. So hindi hinayaan ng Panginoon na mabahira ng dugo, ng dumi, ng karahasan, ang kamay ng isang hari na itinalaga ng Diyos. So dito sa huli, binigay ng Diyos ang victory sa kanya. Makikita natin sa buhay ni David, hindi siya pinatay ni Saul. Diba? Siya pa ang naging hari sa tamang panahon. Ibig sabihin, ang laban ay hindi kay David, kundi sa Diyos. Napakalalim po ng atin pong kung bakit yung verse 8 ang napili ko, kasi doon yung naging turning point kung bakit paano siya pinagtagumpay at tinulungan ng Panginoon. Sa isang simpleng paghingi at paglapit pananalangin, umaga pa lang, ipinaggunita sa kanya ng Panginoon. Nakasama siya at hindi siya nag-iisa. Amen. Sa tulong ng Diyos kay David, ay hindi lang ang tulong ng Diyos kay David, hindi lang yan isang paraan, kundi ano yung ibinigay na tulong sa kanya na pwede rin ibigay sa atin ng Panginoon. Direction unang-una. Itinuro ang tamang daan kay Haring David. Pangalawa, strength. Kailangan natin ng strength. Hindi human strength, kundi strength na galing sa Panginoon. Paano mo yan makukuha? Seek Him early. Umaga pa lang. Bago maubos ang lakas mo, humingi ka na muna sa umaga pa lang. Yung strength na binigay, inner strength na binigay dito ng Panginoon kay Haring David, pinalakas ang loob niya. Pangatlo na nakuha na tulong ni Haring David sa Diyos sa kanyang pananalangin pa lang sa verse 8, yung love. Pinaramdam ng Panginoon ang presensya niya kay Haring David. Iba ang presence ng Panginoon. Alam mo yun, napapahinga ang ating pagod na espiritual, napapahinga ang ating isip. Yan yung pagmamahal na dulot ng Panginoon when we seek Him. Sabi nga, let your word in the morning be upon me. Diba? Pang-apat, ano yung tulong na naranasan ni David? Yung deliverance. Iniligtas siya sa mga kaaway. Hindi lang basta iniligtas, binigyan pa siya ng victory sa lahat ng kanyang enemies. Diba? So, ang Diyos ay hindi lang tagapakinig ng ating panalangin. Siya rin, huwag nating kalimutan. Siya po ang tagasagot ng ating panalangin sa tamang paraan at tamang panahon.
Hindi tayo hinihingi ng Panginoon na manalangin para pakinggan lang niya. Ini-invite niya tayo na manalangin umaga pa lang para sagutin niya yung atin pong panalangin. Because God, sabi nga, ang Jehovah Jireh, hindi lang yan God who provides. God who sees rin. Kalaki po yan. Magkasama po sila. Amen. So, salamat po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay tulad po ni David, kailangan po natin ng tulong. Gabayan po tayo, palakasin at iligtas sa lahat ng ating pinagdadaanan at isuko lamang po natin ang ating pong mga buhay. Amen. So, wag po nating kalimutan na napakahalaga po na umaga pa lang. Andun pala yung power, strength, yung inner strength. Umaga pa lang. Lagi nating maging turning point ang atin pong pananalangin. Umaga pa lang po sa atin pong Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy kang mapapurihan, maparangalan, Panginoon, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Nawa, Panginoon, Lord God, ay naka-impart ng kalakasan, ng encouragement, Panginoon, Lord God, sa aking mga kapatid na naririto. Even I, Panginoon, Lord, ay pinalakas ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Salamat po sa kalagalakan na ibinigay mo po sa amin, that there is victory, Panginoon Lord God, buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name. Amen and amen. Amen po, and back to you po kung sino po yung fasi natin. Salamat po.